Okay, so now let's DC circuits. So when we say DC, that means direct current. Okay, kasi dalawa yung klase ng current natin, di ba? We have a direct current and alternating current. Alternating. Here, we're going to focus in direct current muna. Kasi yung alternating, matatakil nyo ulit yan sa higher electrical circuits na subject. Okay? So, sa pinaka-basic tayo magsimula, syempre. So, under DC circuits, so ano ba ang basic na source ng direct current? Okay, so alam natin yan yung tinatawag nating batteries, no? Or yung cell. Okay, so symbol para sa battery is this one. Halos parehas lang din naman kasi yan. Kasi pagka sinabing cell, isa lang. Di ba? Then pag battery, combination siya ng cell. Okay, so meron tayo yung positive side. Ito yun, yung longer line, di ba? Kasi composed of two parallel lines, actually pagka cell. So yung mas mahaba, yun yung positive, and yung mas maikli, yun yung negative. Okay? So yan yung tinatawag natin na source ng EMF. Okay, EMF is electromotive force. Okay, electromotive force. But sinabing electromotive? Kasi from the word itself, it can move electron, no? It can cause the electron to move. So yan yung driving force para sa electron para gumalaw yung ating battery, no? So that's a source of EMF or electromotive force. So yan ibig sabihin ng EMF, no? So what does it mean when we say electromotive force? Para din yung potential difference. Okay? Potential difference. Okay? Alam natin, ang unit para sa potential difference ay V, or that stands for voltage. Okay? So, nung mga nakaraang topic natin, napag-aralan na natin yung battery itself, no? Yung potential difference, okay, nakuha na natin yan eh. Ngayon, ang dapat nating maintindihan, okay, yung ating mga batteries, meron yung tinatawag na internal resistance. Internal resistance. From our previous topics, okay, alam natin, halimbawa, meron kang cell, ano? Tapos meron kang resistance. Okay. Meron tayong tinatawag na voltage drop. Yung voltahe mo doon sa ating, mukhang baliktad yung drawing ko. Meron tayong tinatawag na voltage drop, di ba? Yung voltahe natin dito, yung potential difference natin, gawa natin ng mga point A at point B. Okay? Tapos meron tayo dito point C and point D. Yung potential difference natin dito, for example, 12 volts. Okay? So, 12 volts. So, alam natin yan dun sa ating mga previous topics, yung basics, na kapag dumaan yung kuryente natin dito sa ating resistance, meron tayong voltage drop dito. Okay, may voltage drop dyan. Kaya yung voltahe mo dito, pagdating sa point na to, bawa ito ay A and B, this point C and D. Pagdating sa point na ito, iba na yung voltahe mo. Hindi na siya 12 volts, no? So that is 12 volts minus yung ating voltage drop na dinaanan. Okay, so ibig sabihin, bawat kapag mayroong resistance, mayroong voltage drop. Okay. So ngayon yung mga baterya natin, meron yan tinatawag na internal resistance. Okay, for example, meron tayong baterya,
Symbol natin para sa battery, no? Okay, we have the symbol for battery. Okay, halimbawa, yan yung ating battery. So, meron tayong tinatawag na internal resistance. So, loob mismo ng battery, meron na siyang sariling resistance. Okay? So, yung ating baterya, ibig sabihin, kung halimbawa, ayan yung baterya mo, lagyan ko lang ng broken lines. Ibig sabihin, ayan yung ating baterya. Okay? Tapos, meron tayong nakakonekta na lamp load, halimbawa. Okay? Pag sinabing internal resistance, yun yung resistance ng ating baterya. Okay? So, ito yung ating terminal. So, itong point na to, yun yung ating terminal. Sabihin ko, halimbawa may baterya tayo, di ba? So, ayan yung baterya natin. Nasaan ba yung terminal niyan? Hindi ba ito? Tsaka ito, nasa ilalim. Positive and negative terminal. Yun yung tinatawag nating terminal, no? So, yung point A, tapos point B, yan yung tinatawag natin na terminal, ano? So, dun tayo mag-a-attach ng connection. Okay. So, ito yung ating EMF. At ang symbol niyan is cursive lang na E. Tingnan, pangit. Cursive. Makita natin yung symbol nito. Sa cursive lang na E. Kasi yung E natin na gothic lang na ganyan. That stands for electric field, di ba? Electric field. Electric field. Ito stands for, kagandahan ko lang. So this stands for EMF. Or, ito yung ating tinatawag na no load voltage, no? Pagka kasi halimbawa walang nakakonekta, nagkonekta ka dyan ng voltmeter, ang mababasa niyan yung EMF mo, no? Yung voltahe mismo na o potential difference mismo ng ating battery. Ngayon, pagdating din sa terminal voltage, itong ating terminal, pag nag-measure ka dyan, yan yung ating tinatawag na terminal voltage, no? Yung VAB. Terminal voltage. Okay, kung susumahin natin, tutuntunin natin, mula tayo dito, meron ka agad voltage drop. Tapos, syempre, ano yung voltahe natin dito sa ating lamp load? Syempre, ayan. Wala ka naman ng dinaan na ibang resistance after dun sa VAB. Ang voltahe natin dyan is VAB rin. Okay, VAB rin tayo dyan. So, from that, we obtain the equation E or VAB is equal to E or the EMF minus our internal resistance. Itong internal resistance natin, it is denoted by a small letter R. Okay? So, yung VAB natin, yung ating makukuha natin VAB or yung ating terminal voltage, that is equal to the EMF minus voltage drop, no? Yung ating voltage drop ng internal resistance. Kaya lang, ano ba yung current na dadaan dito? Kailangan natin yung current dyan. Then, syempre, yung current din na dadaan dito, which is I. Okay, so rewriting this one, we have VAB is equal to E minus I or the current, total current, times the internal resistance. Okay, tandaan natin to. Intindihan. Ibig sabihin, paglabas pa lang nung may voltage drop ka na agad. Okay.
Siyempre, may material din na ginamit dun sa baterya. And may resistance din yun. Okay? Hindi naman porket yan ay source ng potential difference or ng EMF, wala ng resistance. No? Meron pa rin resistance yan. So, para mas maintindihan, mag-solve tayo ng problem. Okay. Let's have this one. Battery with internal resistance. A 65 ohm resistor is connected to the terminals of a battery whose EMF is 12 volts and whose internal resistance is 0.5 ohm. Calculate the current in the circuit, the terminal voltage of the battery, the power dissipated in the resistor R, and in the battery's internal resistance. So, una natin kukunin is yung ating kuryente. Okay, i-draw muna natin para mas maintindihan. So, may baterya daw. May baterya tayo. Tandaan nyo, yung internal resistance, kasama sa baterya yan. Okay, huwag nyo ititreat na magkahiwalay. Okay. Then, we have the terminal. Ayan yung terminal ng baterya mo. So, AB. Tapos, meron daw nakakonect na 65 ohm na resistor. Okay. So, we have an internal resistance of 0.5 ohm. And we have a 12 volts battery. Okay. Then, this one is 65 ohm. Ang unang hinahanap sa atin is the current in the circuit. Yung current na lalabas dyan, no? O idadali dun sa buong circuito mo. We denote that as I. Okay. Okay. So, para ma-solve natin yan, nakita natin meron tayong isang supply, di ba? Tapos merong resistance. Actually, dalawa yan. Pwede mo i-treat sila na iisang resistance lang. So, parang isang circuit lang yan. Hindi mo papansinin yung terminal na yan. Kunin mo muna yung total resistance. Okay, solving for letter A. So, the current, no? Yung kuryente natin dyan. So, solving for that, we get the total resistance. Since magka-series naman yung ating resistance, so, kaduktong lang. So, 0.5 plus 65. 65 ohm plus 0.5 ohm. So, we have 65.5 ohm. So, that is our total resistance. And then, by Ohm's law, syempre, gamit pa rin natin Ohm's law dito. We have V is equal to IR. Okay? So, yung nakuha natin yung total resistance, meron tayo yung voltahe natin, yung potential difference, 12 volts. So, I now is equal to V over RT, R sub T, or in total resistance. We substitute the value. We have 12 volts all over the total resistance is 65.5 ohm. Okay? Then, using our calculator, 12 divided by 65.5, that is equal to 0.18 amperes. I is equal to 0.18 ampere. Okay? So, nakuha na natin yung isang component, yung current. Now is the total terminal voltage of the battery. Terminal. Okay, kung papansin na natin, ito yung terminal niya, di ba? Bago pa siya dumating dito sa terminal, meron ng voltage drop. O, edi bawas lang natin. So, VAB for letter B, no? So, VAB, ano ba yung equation natin kanina? We have E, or yung EMF, minus yung IR. So, EMF natin, okay, sulat muna natin. E minus I times R. Siyempre, series yan, di ba? Kung ano yung dumadaloy sa labas ng current, yun yung dumadaloy sa loob. Okay. So, E is 12 volts. Okay, 12 volts. Minus I, which is 0.18 ampere. Times internal resistance is 0.5.
0.5 ohm. Okay? So using our calculator again, we solve for the terminal voltage V sub AB. So we have 12 minus 0.18 times 0.5. We have 11.91. So nakita natin, okay, nababago yung terminal voltage, no? Depende yan sa load. Okay, kasi meron ka agad internal resistance. So madaling sabi, kapag nag-connect ka ng load, bawa 12 volts ang rating ng battery mo, meron ka nakakonect na resistor or load, lalo kung malaki-laki yon. Pag nag-connect ka ng voltmeter dyan, nag-connecta ka dyan, hindi na 12 volts yung mababasa mo. Pero kung halimbawa naman, wala kang nakakonekta, wala kang connected load, so walang current na dadaan. So kung walang current na dadaan dyan, ibig sabihin walang voltage drop. Okay, so makukuha mo, syempre ito, yung ating EMF. So yung EMF voltage natin, EMF, that is also synonymous to no load voltage. Pag nakakita kayo ng no load voltage, ang ibig sabihin din yan. Sabihin, walang nakasaksak na load. Or kaya naman, yan yung ating open circuit, kung tawagin. Open circuit voltage, pwede rin. Sa higher, gagamit natin yan. So ngayon, ang tanong sa letter C. So, the power dissipated in the resistor R. Okay. And in the battery's internal resistance. So, what is the formula for power? Hassle naman yan kung kukunin mo pa yung voltage drop sa bawat isa, no? Alam mo naman na series lang sila. So, same current, di ba? Meron na tayong I, or yung current. Alam natin yung formula para sa P is equal to I squared R. Okay? So, yung una, yung dun sa resistor R, which is 65. Alam natin yung current na dadaan dyan is 0.18. So, the power for the resistor R is equal to 0.18 ampere squared times the resistance is 65 ohm. Okay? So, our power dissipated for the connected resistance. So, we have 0.18 quantity squared times 65 ohms. So that will be equal to 2.11 or 2.1 or 2.11, ano? Okay, 2.11 watts. Okay? Then, para naman dun sa ating internal resistance, may na-dissipate din yan na power, syempre. Since dinaanan siya ng kuryente. Okay. So, for the power dissipated in our internal resistance, so, syempre, ilan di current na dadaan dyan? I. 0.18 lang din. Okay. So, 0.18 ampere quantity squared times the internal resistance, which is 0.5 ohm. Okay, so the power dissipated in our internal resistance, so 0.18 quantity squared times 0.5. So we have 0.016. We have 0.016 watt. Okay? So yun, solve natin. Ganun lang naman siya kadali yung regarding sa internal resistance na yan. Okay? So another problem, ibang topic, series and parallel resistors. Okay. Okay, now we're through with internal resistances. Ngayon, yung resistance natin, hindi naman palaging lang yan, magkaduktong, hindi naman laging ganyan na itsura ng resistance natin. Siyempre, isa yan sa components, Marami tayong component sa ating DC circuits, Pero ito pinaka-basic yung resistance. Kaya hindi naman lagi magkakaduktong lang yan na ganyan. Okay, so we have that so-called
series and parallel connection ng ating resistor. No, series and parallel connection. Okay, series and parallel connection. Okay, so una, dito muna tayo sa series. So, usapang series muna tayo. Kung napapansin nyo sa nauna nating mga topics, nababanggit ko na itong series. Kasi di maiwasang banggitin. Okay. So, just to illustrate, lagyan natin ng parts yung ating, yung ating resistor. So, pangalanan natin, itong point na to. Okay, meron halimbawa tayong terminal ng resistor, A and B. Or kaya naman, ito yung head, tapos ito yung tail. Ulo, buntot. Okay? Just to illustrate lang, the connection, So, for series connection, for example, you have two resistors. Okay, we have another one. We have another resistor. Siyempre, meron ulit yan. Terminal. Lagyan natin ulit ng terminal. C and D naman. Pero head to tail pa rin. Okay? So, kapag sinabi nating series connected, or series connection, yung connection natin is from tail to head. Okay? Halimbawa, ito isang resistor mo, pagkukonectan mo yung buntot tsaka yung head. Okay? O, baka mali ito, ha? O, i-redraw ko. Halimbawa, dalawang resistor ulit. Tapos ito. Paano naman pagkaganyan yung pagkakaayos? Nagagandaan ko lang. Okay, wag mali dito. No? So, head, tail pa rin yan. Head, tail. Okay? So, kapag kasi ganito yung pagkakadrawing ng resistor, ano na kumbaga madaling distinguish. Series yan kasi magkaduktong, magkasunod sila. Pero tatandaan mo dyan, for example, mag-i-imagine ka merong head, tail yan. Head, tail yan, Okay, tail to head, nung other. For example, yung buntot ng unang resistor connected dun sa head ng isang resistor. Pagka ganito naman ang pagkakadrawing, huwag ka malilito. Pag sinabi ko i-connect mo ng ng series, head, tail. So, syempre, pwedeng ganyan, Tama ba? Okay. Diyan na malilito kasi di porket nilagyan ko ng head, tail, lagi nang ganun. Just to illustrate nga lang, di ba? Para lang makita nyo ano yung magkaduktong na part. Okay, actually, pwede mo rin naman itong pagduktongin dyan. Okay, as long as itong dalawa na to, hindi sila magduduktong tapos meron ka supply dito. Otherwise, ibang connection na yan, Hindi na series yan. Okay? Wala naman talagang terminal yan. Wala namang polarity o walang terminal yung resistor. Basta kapag nakakita ka ng resistor, kasunod, okay, that is series connected, Series. Intindihan? Okay. So, kahit na yan ay patayo, basta magkaduktong. Okay, ibang usapan na pag mayroong resistor dito, hindi na itong dalawa ay hindi na series connected. Okay, diyan na papasok yung tinatawag nating parallel connection. Parallel connection. So, dito, sa series, nakita natin, parang isang part lang yung magka-connect sa kanila, yung magkaduktong. Isang part lang. Okay? Dito naman, pagdating sa parallel, pag mayroon kang dalawang resistor, balik tayo dun sa head, tail na yan.
Pero sa totoong buhay, walang polarity yan, ha? Para ipakita lang. Okay, kapag ka-parallel tayo, yung ating resistors ay, okay, anong connected sa kanila? So, yung ating resistor connected yung head, tapos yung tail. Tapos, meron kang supply dito. Okay? Sana malinaw sa atin yan, yung parallel, series parallel na yan, ano? Actually, parang short-circuited tong, ano na to, tong diagram. Okay. Alam ko na. Eto. Baguhin ko lang yung diagram ko kasi short-circuited. Okay. Nandito yung supply. Ayan. Goods. Okay. So, pagka ganyan, nakita nyo, head to head, tail to tail. So, that is parallel connected, ano? So, madali na ma-distinguish, ano? Pansinin natin ito. Itong figure na to. Itong dalawa, sila ay parallel sa isa't isa kung may connection ka dito. Bawa, nandito yung supply. Okay. Sinin natin, ha? Itong dalawa, magka-connect yung isang part nila. Tapos, yung part na to, connected din. No? Sa illustration, sa drawing, ano yan? Kasi pagka nag-drawing ka ng resistor, ganyan lang eh. Okay? Ganyan lang yung tsura niyan eh. Di ba? Pero magkadikit lang tong dalawang to. Hindi naman iano ng pagkalayo-layo yan. Sa diagram, ganyan talaga. Kaya pansinin natin, ano? Kung lalabel lang ko yan, yung parts na yan, para magets mo. So, ito yung head nitong unang resistor, ito yung tail. Ito yung head nito, tapos ito yung tail. Kung papansinin mo, connected yung head, tapos yung tail connected din. Ayan o, kung tutuntunin mo yan, connected din yung tail nila. So, sila ay parallel. Okay, so pwede mo ngayon i-reduce yan. Okay, meron tayong tinatawag na equivalent resistances. Okay, so paano na ngayon yun? Yung resistances natin kasi pwedeng, di ba marami? Okay, yung tinatawag na, tandaan ko rin po siya na nagura lahat. Okay, so meron tayong R1, R2, R3. Meron tayong tinatawag na equivalent resistance. Okay, so R, that stands for equivalent resistance. Paano pag sinabi natin equivalent resistance? Okay. So, ito nakikita natin yung figure na ito ay series connected. Tatlong resistor, series connected. Okay. So, kapag ganyan, meron tayong tinatawag na equivalent resistance na pwede mong i-represent yung buong resistances na yan, tatlo, into a single one. Equivalent, katumbas na resistance. Okay, so paano natin kukunin yung equivalent resistance? So, para sa series connection, okay, para sa series, the equivalent resistance is equal to the sum of the individual resistances. Kung halimbawa, marami yan, o de, kung hanggang ilan, you get the sum lang, ano? Kung hanggang ilan yung ating total resistances. Okay? Tandaan natin yan. Tandaan para sa series. Ngayon, syempre, ibang usapan na kapag parallel. Kung halimbawa, meron kang multiple parallel connected resistors. Ano ba ito? Parallel na tayo, ha? Parallel. So, halimbawa, meron kang multiple connected parallel resistors. Tatlo. Okay, so R1, R2, R3 pa rin.
So ito pwede mong i-represent into a single resistor. So yan pa rin yung equivalent resistance natin. Kaso iba na yung kumbaga formula para makuha mo yung equivalent resistance. Okay, so kapag ka parallel, so we have 1 over R equivalent, or the reciprocal of your equivalent resistance is equal to the sum of the individual reciprocal of your resistances, no? R1, tama ba sabi ko? The sum of individual reciprocals of your resistances. Okay, basta kunin mo yung sum ng reciprocal ng bawat isang resistance. Madali na maintindihin. Hanggang kung ilan yan, no? Pwede kasing maraming magkakaparallel. Okay? So, syempre, maintindihan natin yan, yung pagsasolve niyan, paggamit, pagka nag-solve tayo ng problem. Okay? Dali lang naman yan, yung series parallel. Pwede rin yan combination, ano? Tuturo din natin yan. So, ayan yung mga fundamentals bago kayo maging electrical engineer. Series parallel resistance. Okay. So, let's try to solve, ano? Okay, solve tayo ng problem. Yun. Series parallel resistors. Okay, two 100 resistors are connected in parallel and in series to a 24 volts battery. What is the current through each resistor and what is the equivalent resistance of each circuit? Okay, so bago tayo mag-solve pala, okay, maliban dun sa equivalent resistances, meron pa tayong dapat maintindihan about the series and parallel connection. Okay, so dito naman, sa series muna tayo. Okay, so nakita natin, ito yung formula natin para sa series connection, equivalent resistance. Meron tayong dalawang concept na dapat natin laging tatandaan. Okay, for example, gawa akong bagong circuit. Meron tayong individual resistances in series. So, R1, R2, R3. So, meron tayong total supply voltage, V sub T. So, yung current natin, no, meron tayong total current. So, yung kuryente mo na lalabas, or yung total current mo na i-draw dun sa battery, okay, that will be equal to the current flowing through R1, R2, R3. So, meron tayong I1, I2, I3. So, meron dadaan na kuryente sa kanila. Okay, at ang dadaan na kuryente doon, okay, so yung I total, that is equal to I1, equal to I2, equal to I3. So, kapag series, ganyan ang condition. Kung ano yung total current, yun yung dadaan ng kuryente sa lahat. Okay? So, ito, pakitandaan. Then, para sa voltahe naman, yung voltahe mo dito, okay, so meron kang V1, V2, tapos V3. Individual voltage drops. Okay? So, yung voltahe mo, syempre, yung total voltage mo, pagdating doon sa bawat isa, iba na yan, hindi na yung buo. Pero, yung sum ng lahat, so yung V total mo ay equal doon sa sum ng iyong individual voltage drops. Okay, kumbaga parang maghahati-hati lang yung tatlong resistances doon sa iyong total voltage. Okay, so ito tandaan din. Okay, then, syempre, applicable pa rin yung Ohm's law dyan. V equal to IR. Okay? So, para naman sa parallel connected resistances or resistors. Kaya ba, meron tayong supply voltage. Bigyan ko na lang ng supply voltage dito, no? Okay, so meron kang total current, which is I sub T, no? So, meron kang I sub 1, I sub 2, and I sub 3. Okay, ito na ngayon ang pagkakaiba. So, yung total current mo, pagdating dito, mahati-hati na yan. Okay, pansinin mo, no?
Pagpasok dito sa node na to, mahahati. Okay, tapos mahahati ulit dito. Okay? So ngayon, yung ating I total, syempre, pag tinuntun mo pabalik yan, your I total now is equal to I1 plus I2 plus I3. Okay, mula dun sa total current, maghahati-hati lang lahat yung iyong resistances dun. Okay? So ngayon, anong common? Kagaya dito, I total is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3. Okay, so dito kapag halimbawa wala ka namang resistances na dinaanan papunta doon sa bawat node, ang tawag kasi natin dito ay node junction, no? Yung meron tatlong branch na nakakonect, kahit dalawa lang. Okay? So kung meron kang ganyan na junction, okay. So pansinin mo, yung dadaanan niya wala namang resistance, so walang voltage drop. Lalo kapag ganito itsura, no? Wala kang ganitong resistance. Ibig sabihin, walang voltage drop. So, yung total voltage mo, di ba, meron kang V1, sabihin natin V1 to, V2, then V3. Okay. Yung total voltage mo, equal yan dun sa voltahe ng bawat isa. Bad ba? Plus na naman gagawin ko. Pag parallel, ano? V2 equals V3. So, halimbawa, meron kang dalawang resistances or dalawang resistor. So, connected ka sa isang 5 volts na supply. Ayan, connected ka halimbawa sa 5 volts. Yung effective dito na voltahe is 5 volts. Ganon din dito. Ngayon ang magbabari dyan yung kuryente. Yung I total mo, syempre, yung sum ng dalawang kuryenteng dadaan dyan. Okay? So, sana malinaw sa atin yung concept na yun. So, solve natin to. So, una, solve natin in parallel connection yung dalawang 100 ohm resistor. So, meron tayong dalawang 100 ohm na resistor. Gandaan ko lang, ha. Ang hirap mag-drawing. So, 100 ohms. So, 100 ohms. So, gawa tayo ng connection muna. Sa una, they are parallel connected. Okay, tapos meron ka supply na 24 volts na battery. Okay? So, ang tanong kasi, what is the current through each resistor? And what is the equivalent resistance of each circuit? Okay, ang tanong sa atin, ano yung kuryente sa bawat isang resistor? Obviously, dapat magkamukha lang yan kasi parehas na 100 ohm resistor eh. Okay, so una, tuntunin natin, ano? So, yung kuryente mo coming from your battery, that is your I total. Tapos mahahati, di ba? Yung isa papasok dito, isa dadaan doon, pupunta sa 100. Okay? So, ano ba yung rule natin kapag parallel or yung concept? So, yung voltahe mo dun sa total voltage, equal lang dun sa node voltages mo. So, kung ano yung voltahe dito, 24, yun din yung voltahe dito, since yan ay parallel. So, you can apply Ohm's law. V is equal to IR. So, solve for the current flowing at 100 ohm, no? 100 ohm resistor. So, you have V over R. Then, we have V is equal to 24 volts all over the resistance 100 ohms. Okay? Solving now, we have 24 divided by 100, that is 0.24. Okay? Ganun lang kadali. 0.24 ampere. So, since parehas namang 100 ohms, not necessary na computin pa natin. Parehas lang yan, syempre. Okay, since 24 volts din naman yung lalabas ng voltahe dito. Okay? Ngayon, kunin natin yung equivalent resistance. So, dalawa yung resistance natin. Ano? Kung kukunin mo yan, so you have the 1 over R equivalent. Ito. Diba? So, hanggang dito ka lang sa 2.
So 1 over R1 plus 1 over R2. Again, depende yan sa situation. Hindi laging ganyan kapag parallel, no? May pagkakataon, meron naka-series dyan. As may magka-parallel. So, later on, pag nag-solve pa tayo, makikita nyo, no? So, i-ano lang natin to. R equivalent, baka mamaya, baliktarin mo agad. Wag muna. So, 1 over R equivalent, substitute natin yung pwede na ba? Substitute natin values. So, we have 1 over 100 plus 1 over 100. Gusto ko sana, sige, dalawang solution, para maganda. Okay, so since sila ay common denominator, okay, pwede mo pag-isahin. So, you have 100, di ba? Common denominator, then you add the numerator. 1 plus 1 is equal to 2. So, simplifying this one, we have 1 over R equivalent is equal to 1 over 50. So, now, if you get the reciprocal of both sides, baliktarin mo lang. Or cross-multiply mo kung gusto mong pahirapan sarili mo. Pwede naman yan, reciprocal lang. Babaliktarin mo lang. So, we have R equivalent or the total resistance is equal to 50 ohms. Pwede naman alternate solution. Dito ka pa lang, So, you get the LCD. So, we have 1 over R equivalent, di ba? Is equal to, so kunin natin yung LCD niya, R1, R2, di ba? Then, R1, R2 divided by R1, we have R2. Plus, R1, R2 divided by R2, we have R1. Okay, so then, you get the reciprocal of both sides. You have R equivalent, babaliktarin mo lang po. Then, you have here, on the right side, R1 times R2 is equal to R2 plus R1. Then, you can substitute the values now. So, we have R1 times R2, so 100 times 100 yan. All over 100 plus 100. So, we can get the equivalent resistance. So, 100 times 100 over 200, 100 plus 100. Okay? So, we have 50 pa rin. Alternate. Okay? Kasi, pagka ganito, nagkataon lang na common yung denominator. Pero, usually, dito ko dadaan sa ganitong process. Sa ganitong solution. Nagkataon lang na common yung denominator natin. Actually, pwede mo naman mayroong shortcut to Yan, kapag identical yung resistors mo, sabihin R1 is equal to R2 is equal to R3, you can solve for the equivalent resistance. Okay, kunin mo lang yung value ng resistance mo, then divide mo kung ilan sila. Ito kapag identical. For identical parallel, Identical parallel resistor. Parallel resistors or resistances. Okay, syempre meron din tayo pag series. Pag sobrang, halimbawa, meron ka 1 million resistances connected in parallel. Napaka hina mo naman nilalang kung babanatan mo ng ganito. Okay. O yan, alam na natin. Yan ang gamitin natin ito. Halimbawa, meron kang 64 connected na resistances. So we have, for example, 128 resistors connected in parallel. So we have 64 na piraso. Okay. Lagyan ko lang ng putol, Tapos, ayan, nabawa. 64 daw lahat Okay. So, di ko 64 na resistances yan. Banatan mo dito. So, yung equivalent resistance, so 128 ang isa. Ilan yung resistor lahat? 64. So, ang equivalent yan is 2 ohms lang. Okay, ganun lang yan. Ganun lang gamitin to. Then, syempre, meron din tayo sa series. Ito naman, kapag ka R1, R2 pa rin is equal. R1, R2, R3, hanggang sa Rn, equal sila, R sub n. Okay, pwede mo yung kunin yung equivalent resistance. Okay, so yung total number ng resistances na connected in series, tapos yung individual resistance, yung value ng bawat isa.
Again, this is for identical o yung magkakaimukha yung value ng iyong resistance. Okay, mong gagamitin yan. Pag magkakaiba yung value, mapipisti ka dyan. Okay. So, ito ngayon, nakuha natin yung equivalent resistance para sa parallel. So, yung current, nakuha din natin. Ngayon, para naman sa series. So, kapag sila ay series connected, okay, dalawang 100 ohms na resistance connected in series. 100 ohms. So, meron tayong baterya. Kung napapansin nyo, minsan, isa lang yung dinodrawing ko. Para lang madali, no? Pero, understood na yun, battery. Okay? So, meron tayong series. Kunin natin yung kuryente. Paano? So, meron tayong voltahe o baterya, 24 volts. Okay? So, meron kang total current. Yun yung hinahanap natin. Again, this is a series connected resistors. So, ibig sabihin, kung meron kang I1 dyan, meron ditong I2. So, yung total current natin, since yan ay series, equal yan sa I1 at I2. Kung ano yung dadaan, o ano yung lalabas doon sa baterya, yun yung dadaan sa buong, yun yung dadaan sa dalawang resistor mo, parehas. Okay? So, solving for the current, so, syempre, meron tayong dalawang resistor. Paano mo isosolve yan? Hassle naman kung kukunin mo pa yung voltage drop dyan, tsaka ka mag-VBIR. Diba? Kukunin mo yung VIR ay yung voltahe dito, tsaka mo i-divide yung resistance. Ay, di-divide mo sa resistance mo kung may kuryente. Hassle naman yun. Kunin mo muna yung total resistance. Pag-isahin mo. So, parang magkakaroon ka ng ganitong sirkito. Okay? So, syempre, pagka isa na lang resistor, mas madaling computein, di ba? Wherein yung resistor na kalalabasan, that is your equivalent resistance. Or yung katumbas ng dalawang 100. Then we have 24 volts here. Then you have the I total. Okay? Since yung I total lang naman yung kailangan natin kunin dahil pag nakuha mo nga daw, equal na dun sa I1 and I2. So to get the equivalent resistance, alam natin yan. Since yan ay series connected, actually pwede dito to Ito o kaya naman ito. Walang problema, no? So R1, R2. Sir, bakit mo nasabing pwede? O, mamaya papakita ko ha. So R1 is 100 ohms plus R2 100 ohms din. Nalimutan ko palang lagyan ng pangalan. Okay, so the equivalent resistance is equal to 200 ohms. Bakit ganun? Nauna ngayon yung resistance. Walang problema doon kahit ano mauna. Basta tama yung sagot mo. Okay? So kasi minsan nakakalimutan nung gumagawa ng tanong. Dapat pala inuna ko to. Okay. So ngayon, kunin natin yung current. Ano? So yung current natin ngayon I total is equal to V total over R equivalent. Or yung minsan, yung R equivalent na yan, pinapangalanan na R total. Total resistance. Okay, so yung total voltage, so 24 volts, all over the total resistance is 200 ohms. So your total current, or yung current mo through the circuit, since equal din siya sa I1 and I2. Okay, so we have 24 divided by 200, I think this is 0.12. Okay, so we have 0.12 ampere. So ayan, nasolve natin yung resistance, equivalent resistance and current. So ito ba pwede natin gamitin itong ano na to? Pwede. Since nakita mo parehas 100 yan. O di magkamukha, identical. So you can use this one. R equivalent is equal to N times R. So yung N mo, total number of resistances connected in series. So 2, ano? Then yung resistance ng bawat isa is 100. 100 ohm. Okay, so we have 2 times 100, 200 pa rin. Nabo. 200 ohms. Okay? So, ganun lang madali dito sa series and parallel resistances. Okay? Okay. So, next one, we have a series of combination naman ito. Ito sinasabi ko.
Series or circuit with series and parallel resistors. How much current is drawn from the battery shown in figure 7? Okay, ito yun. Hinahanap kung ano yung current I, no? So, madali lang ito. Okay, ang alam ko may follow-up question to eh. Ayan, tatanungin naman yung I1 tapos yung I2. Okay, masasolve natin yan. Okay. So, meron kang 12 volts na battery or yung source. Okay? So, kagaya ng ginawa natin kanina, mas madaling i-divide o makuha yung total current. Siyempre, nakuha mo yung total resistance. Di ba? May pagkakataon naman, makukuha mo yung total resistance kahit hindi mo pag-isahin yung resistances. Makukuha mo yung total current kahit hindi mo pag-isahin yung iyong resistances. May pagkakataon na ganun. Pag nakuha mo na yung logic dito, kayang-kaya mo na yan. Okay, pero ngayon, sundan natin yung process talaga na kunin mo muna yung total resistances. So ito nakita mo, itong 400 naka-series dito, nakaduktong siya dun sa dalawa. And yung dalawa magka-parallel. So itong dalawa na to, pwede mong pag-isahin yan. Okay? Magkakaroon ka ng isang resistance lang dyan. Yun yung equivalent ng dalawa. Okay? Tapos ang kalalabasan, ayan yung 400 ohms. Titiklopin mo lang to. Okay? Sasara mo yung ano na yan, magkakaroon ka ng isang resistance lang. Yung kalalabasan ng combination. Okay, ito na yung sinasabi ko na kapag nagsosolve ka, madali lang lalo kapag dalawa lang, kapag dalawang resistance. Okay, may technique dito pero okay, so we have the 500 ohms calculator technique. Tuturo ko na, sige. Pero maganda kasi yung may solution saka na yun, yung calculator technique. Okay, so madali lang naman, pag-isahin mo ulit yung dalawang fraction. So 700 o 500 times 700 times, okay, 500 times 700 divided by 500, so we have 700 plus 700, okay, 500 times 700 divided by 700, we have 500. So we have 1 over R equivalent. Get the reciprocal now. Baliktarin mo lang, both sides. So you have now 500 times 700 all over, simplify ko na. So 700 plus 500 is 1,200. So dividing now, we have 500 times 700 all over 1,200. So that is equal to 291.67. So the equivalent resistance is 291.67 ohms. So ito ngayon yun, 291.67 ohms. Tapos meron ka na ngayon baterya. Diba? Pwede mo na ngayon ulit kunin yung equivalent itong dalawa. So since sila ay series na, okay, mas madali na yan. So yung ating total resistance will be equal to 400 plus 291.67 ohms. So we have 691.67 ohms. So ayun yung total resistance mo. So from that, napag-isa mo yung circuito ngayon, isang resistance na lang yung total. R sub T. Isang supply, common current, di ba? So you can use now Ohm's law. So I total is equal to V total all over R total. So here our V total is 12 volts. All over our total resistance is 691.67 volts. Ohms, sorry. 0.67 ohms. So we have 12 volts divided by 691.67. So that is 0.017 ampere. Okay. So nakuha natin yung total current. 0.017 ampere.
So ngayon, tuloy natin para masaya. So since nakuha natin total current 0.017 ampere yung total, di ba? Yung lalabas sa baterya. Lagyan natin ng I. Ayan, I sub t. Ang pinapatanong naman sa'yo ngayon is yung kuryente sa 500 ohms or yung I1. Madali lang yan. Okay, tuntunin natin ngayon. Ang kailangan natin dito yung voltahe, di ba? Para kasi pwede dito ohms na lang eh. Di ba? Voltahe lang dyan. Since parallel yan, equal lang sila ng voltahe or ng voltage drop. I mean, yung voltahe, effective voltage nila. Okay, parehas lang. Dahil sila ay parallel. So ngayon, ang magbabago dyan yung kuryente. Hindi equal yan, ano? So meron ka, bago ka dumating dito sa point na to, sa point B, meron ka na agad voltage drop, no? Sa VAB. Okay? So yung 12 volts mo, bawasan mo nung voltage drop, yun yung voltage mo sa BC. So VBC is equal to your supply voltage V sub T minus yung voltage drop mo dito, VAB. Okay? So yung V sub T natin is 12 volts. Paano natin makuha yung V sub AB na yan? Ohms law pa rin. Hindi ba? So yung I natin doon, nadadaan, total current, di ba? So we have 0.17 ampere times your resistance. Okay, so 400 ohm. Solving now, we have 12 minus 0.017 times 400. We have now 5.2. 5.2 volts. So yun yung voltahe mo doon sa VBC dito. We have 5.2 volts here. So yun yung gagamitin ng dalawa. Parehas sila. Sabihin, dyan sa point na yan, ang voltage drop dito, kung pag-iisahin mo is 5.2 volts. Okay, isa rin, 700 ohms to. Tapos yung isa, 500 ohms. Bakit parehas silang 5.2? Okay, kasi parallel eh. Okay, kapag kinuha mo equivalent resistance niyan, 5.2 ang voltage drop mo. Ang may iba dyan yung kuryente sa bawat isa. Maghahati lang sila dito sa 0.017. Okay? Kung gusto mo na ngayon kunin yung I1, so I1 now is equal to what is the voltage there? O yung potential difference sa resistance na yan, yung 500 ohms. Yung VBC, di ba? So 5.2 volts. So we have V all over, okay, VBC. VBC all over ay yung resistance natin na 500 ohms. So we have 5.2 volts all over 500 ohms. So if we're going to divide 5.2 divided by 500, so we have 0.0104. 0.0104 ampere. So ayan yung kuryente mo dun. Sir, sabi mo, maghahati lang yung dalawa. Pakita mo nga sir na maghahati lang. Ipakita natin. So compute na rin natin yung I2. Okay, so we have the voltage there, 5.2 volts din, no? Yung potential difference dun sa point na VBC. Then, what is the resistance? 700 ohms. Ano oras na ba? 12 na pala. 12:37 na. Okay, so dividing now, 5.2 divided by 700 ohms. We have 0.0743, no? 0.00743. Okay? Parang masyado lang. 43, okay. Or yan yung 7.43 times 10 raised to negative 3 ampere, ha? 7.43 times 10 raised to negative 3. Ngayon, sabi natin maghahati lang naman. O, pag-addin natin yung dalawa. So, di ba meron tayong 0.017 amperes. Ampere. Ano isa? 0.01.
0.04. Then yung isa ay 0.00743. So adding those two to current 0.00104 plus 0.00743. So we have 0.1783. 0.01783 ampere. Kung titingnan natin, ba't naging lamas-lamang yung isa? Dito equal sila, parehas. Pagdating sa dalawa, hindi na. Kasi nag-round off tayo. Nagputol tayo kanina kung naaalala nyo. Pero kung susubukan natin i-store natin yung mga sagot, makukuha natin sakto. Pero yan, acceptable yan. Equal sila. Okay, approximately equal. Sige. Okay? So,